Para naman sa mga car enthusiasts dyan, sigurado kung nawiwili rin kayong pagandahin ang inyong mga sasakyan dahil iba talaga ang dating kapag naka-upgrade at kumpleto ang accessories. Kaya naman, alamin natin ang kwento sa likod ng tagumpay ng mga experts sa paggawa nito. Dito lang sa Negosyo Tayo. Good morning mga kanegosyo, with me are Christoph, Kevin, and Romel. Good morning! Morning! Siyempre, magkakaibigan kayo nagsimula. So, paano nagsimula yung business journey niyo? Actually, ma'am, he had a prior retrofitting business, and then the both of us, we had head unit businesses. So parang we install head units, we call this, ayun, yung mga touchscreens po na nakita natin sa sasakyan. So eventually, we decided to collaborate, make it into one entity. We have 3 kind of projectors headlights here. Ito talagang maganda ngayon gagamitin lalo na pag bad weather, maulan, malakas yung ulan, fogs. So syempre, it has yellow laser during high beam. So kahit malakas yung ulan, tatagos po talaga yung ilaw nito. Lessons that you have learned from your past business that you're already applying it here. Siguro ang best lesson is consistent lang. Kailangan din, kahit walang customer, lagi ka nagsha-show up. Dapat you're always at your best eh. Yun dapat. How about Romel? What made you decide, to team up with them knowing that you already have a prior business? Yung pagsasamahan namin, regardless po before, for my previous partners, okay naman. But eventually, yun nga, mas nakikita ko na mas mag-grow pa yung business together with him. So is there an advantage teaming up with your friends pagdating sa mundo ng pagnenegosyo? Yes, ma'am, definitely may advantages. Pero syempre, hindi natin pwedeng eliminate yung disadvantages kasi we're talking about money. So, before we started this business, we made sure that we are transparent, na parang every decision that we make must go through the 3 of us talaga. It must be decided by the 3 of us, not 2, not 1, all of us. Nakita ko kasi kanina isa sa strategy din nabanggit sa akin ni Christoph that you're also into vlogging or social media. Malaking tulong ba ito sa mga business owners na katulad ninyo? Yeah. Oo, para sa akin kasi yun na yung uso ngayon eh. Yung parang mag-vlog ka. Tapos para makakita din nila, syempre mapagkakatiwala ng mga tao na makikita din yung details kung paano yung ginagawa. At the same time, magkakaroon ng reaction sa mga customer. Ay, maganda pala to. Ay, maayos pala to. Yun. How do you handle mga negative criticisms naman? For us naman, di na namin man pinapansin. What we are doing, focus on our goal. Then, in that case naman po, hayaan na lang namin. Let's say, healthy competition for both of us. Sa mga kanegosyo natin, enlighten us. Why is it important na magnegosyo po ang bawat mamamayang Pilipino? Sa akin, mahirap magnegosyo pero always take the risk. Kasi hindi naman dapat habang buhay empleyado tayo. Lalo ngayon, naghihirap yung Pilipinas, di ba? Yung ekonomiya natin. Kailangan kahit hanggang bata ka pa kung kakayanin mo, always take the risk. Alagaan mo ang team o mga empleyado mo dahil sila ang mag-aalaga sa customers mo. Another business story na naman po ang aming itatampok sa susunod na episode mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!